Ito yung araw na may nakabangga ako habang nagbibisikleta papasok ng trabaho. Late upload na nga to dahil ito yung ganap namin nung araw ng Martes, pero dahil nga masyado akong nabisi nitong mga nakaraang araw kaya hindi ko talaga nagawang ma-voice over. Maaga nga akong nagising nung araw na to at pagbaba ko narinig ko na nag-a-alarm na tong cellphone kaya hayan pinatay ko na. Yung asawa ko yung gumagamit ng luma kong cellphone pero plano niya ring bumili dahil hindi na nga rin talaga maganda yung cellphone na yun at nagahang na. Ngayong araw kailangan kong magsaing ng kanin dahil kailangan kong gumawa ng obento ng anak ko dahil pupunta sila sa park ngayong araw. Kapag magsasaing ako ng kanin namin, binababad ko talaga muna yung bigas. Kapag nagbabadali ako, 10 minutes ko lang binababad. Pero kapag naman mahaba yung oras, 30 minutes or isang oras. Kaya habang binababad ko yan, heto, kumilos muna ako ng mga dapat kong kilusin at asikasuhin. Itataob ko na rin yung mga hinugasan kong pinggan kagabi. Pagkatapos ko namang ibabad ng 10 minutes, heto, huhugasan ko ulit ng maraming beses. Kailangan kasi malinaw na malinaw yung tubig. Alam nyo ba na isa sa dahilan kung bakit hindi masyadong sikat dito sa Japan yung sakit na diabetes at hypertension dahil sa paghuhugas nila ng bigas? Sa atin kasi sa Pilipinas, talagang sikat na sikat yung sakit na diabetes at hypertension. Yung way kasi ng paghuhugas natin ng bigas sobrang magkaiba dito sa Japan. Kung tayo nanghihinayang tayo sa nutrients na makukuha natin sa hugas bigas, pero dito sa Japan talagang tinatapon nila yun at kailangan malinaw na malinaw yung tubig bago mo isaing. Kaya isa yun sa dahilan kung bakit hindi masyadong sikat ang diabetes at hypertension dito sa Japan. Kahit nung nasa Pilipinas pa kami, talagang maraming beses ko hinuhugasan yung bigas namin bago ko isaing dahil yun nga yung gusto ng asawa ko. Kaya pwede nyo rin siyang gawin sa bigas natin sa Pilipinas at paniguradong mas magugustuhan nyo nga. Nung nasa Pilipinas pa kami, ginagawa ko talaga yan at napakalinis talaga at napakaputi ng sinaing namin. Maraming ang nagsabi at nag-akala na mawawalan daw ng lasa yung bigas, pero ang totoo hindi po talaga siya nawawalan ng lasa. At parang mas sumasarap pa nga at lalong mas nakakagana kumain dahil napakaputi ng kanin. Kaya kung gusto mong makaiwas sa sakit na diabetes at hypertension, subukan mo yung ginagawa ko na maraming paghugas ng bigas. Anyway, after 20 minutes, heto naluto na yung sinaing kong bigas. Nakalimutan ko palang ipakita sa inyo yung kanin para maniwala sana kayo. Pero dito sa Japan, napakaputi talaga ng kanin nila at napakasarap. Kaya pansin nyo, maraming mahilig sa onigiri. Isa kasi talaga sa masarap dito sa Japan yung kanin nila. Heto, gumagawa na nga pala ako ng obento ng anak ko. 2 piraso lang yung kailangan at yun lang sabi sa akin ng sensei ng anak ko. Ang sabi nga rice ball pero ang ginawa ko onigiri. Tapos ito namang isa rice ball naman yung gagawin ko. Naglagay nga lang pala ako ng furikake dito sa rice ball ng anak ko. Tapos yung isa nilagyan ko ng asin yung kanin at gumamit naman ako ng seaweed. Medyo napalaki yung plastic kaya binawasan ko at ayan, ayos na. Okay na yung obento ng anak ko para sa dadali niya sa school. Simple lang naman daw ang kailangan, sabi ng sensei ng anak ko, at wala nang kung ano-ano pang ilalagay. Dahil lalabas sila ng school, kailangan nilang magsuot ng ganitong uniform nila. Ito na yung pinaka-uniform nila kapag lumalabas sila ng school. Sabi ko nga sa anak ko, wag siyang gagalaw, ililipat ko lang yung cellphone. Aba, talagang hindi nga siya gumalaw. Kapag ganitong maraming dadalin yung anak ko, inaayos ko na talaga at isinusulat ko para hindi ko makalimutan. Medyo makakalimutin na kasi ako kaya madalas sinusulat ko yung mga dapat kong gawin at mga gagawin ko sa mga susunod na araw. Fast forward, heto, naihatid ko na yung anak ko sa school. At ako naman, heto, dediretso na sa pagpasok ng trabaho. At dito na nga talaga nangyari yung may nakabanggaan ako. Meron kasing daan dito na hindi mo makikita yung makakasalubong mo. Palagi akong nandito sa side na to at yung nakasalubong ko nga nandito rin sa side kung nasan ako. Dapat nasa kabila siya pero dahil nga parehas kami ng side kaya ayun, nagkabungguan talaga kami. Buti na lang kapag papunta ako sa kanto na yun humihina ako ng takbo kaya ayun, medyo mahina lang yung pagkabungguan namin pero dahil mabilis yung pagpapatakbo niya, medyo malakas yung impact niya. Anyway, papauwi na nga pala ako at eto talaga yung nakikita kong view sa araw-araw na papasok at pauwi ako ng trabaho. Napapalibutan nga talaga kami dito ng mga bundok kaya sobrang nakaka-relax yung mga tanawin dito at hindi rin masyadong crowded yung tao. Kaya dito ma-enjoy mo talaga yung paligid pati na rin yung tanawin. Pagka-uwi naman namin, heto, may nadatnan kaming pizza. Nakauwi na pala yung asawa ko at bumili siya ng pizza na kakainin namin. Alas 4 na rin ng mga oras na to kaya sabi ko sa asawa ko mamaya na lang sana magluto para heto na yung dinner namin. Pero sabi niya lutuin ko na raw at kumain na kami. Tapos sa dinner, kakain na lang daw siya ng noodles. Naikwento ko nga rin pala sa asawa ko yung nangyari sa akin. Kaya sabi niya doble ingat daw ako at dumaan daw ako sa lugar kung saan makikita ko yung makakasalubong ko. Delikado kasi talaga yung
yung daanan na yun dahil hindi mo makikita yung makakasalubong mo. Palagi nga akong humihina ng takbo doon dahil kinakabahan ako baka may makasalubong akong tao at kapag mahina yung takbo ko makakapreno ako agad. Pero dahil nga nangyari na yung kinakatakutan ko kaya plano ko talagang mag-iba ng daan. Mas maganda na yung sigurado para hindi maulit yung nangyari ngayong araw. Panigurado kasing malaking hassle kung makakabangga ako ng tao kaya mas mabuti na umiwas na ako. Doble ingat na lang talaga kapag nagbibisikleta tayo.